Hindi kami makakapunta. Ayos lang si nanay. Naghahanda ng birthday party ang asawa ko, at hindi namin kayang iwan ang mga bisita namin. Iyon mismo ang mga salitang sinabi ni Juan sa doktor nang sabihin sa kanya na malapit na akong mamatay. Literal na mamatay. 3 beses nang tumigil ang puso ko sa ambulansya. At pinili ng 42 anyos kong anak na lalaki ang mga appetizer ni Maria kaysa sa buhay ng kanyang ina. Nakahiga ko rito na nakakabit sa mga makina na nagpapanatili ng tibok ng puso ko, habang nakatitig sa kisame ng malamig na silid na ito sa ospital. 2:00 na madaling araw at ako ay lubusang nag-iisa. Ang heart monitor ay tumutunog ng hindi regular, na nagpapalala sa akin na bawat tibok ay maaring ang huli. At ang mga anak ko ay 30 metro lang ang layo. Nagtutuos ng tiyampag. Ang amoy ng disinfectant ay nahahalo sa metallic na lasa sa bibig ko mula nang magising ako mula sa emergency surgery. Nanginginig ang mga kamay ko tuwing susubukan kong igalaw ang mga ito. At hindi lang dahil sa gamot. Ito ay ang galit na dumadaloy sa mga ugat ko na parang purong lason. GNG, Reyes, mangyaring magpahinga po kayo. Bulong ni Pia, ang nurse sa night shift. Bata pa siya, marahil kasing edad ng mga manugang ko. Pero ang mga mata niya ay may habag na hindi ko na nakita sa sarili kong pamilya sa loob ng maraming taon. Sinabi ng doktor, ang pinakamahalaga ngayon ay manatili kang kalmado. Kalmado? Paano ako magiging kalmado nang malaman ko lang na para sa mga anak ko? Mas mababa ang halaga ko kaysa sa isang party. Napaka-espesipiko ni Yar Cruz nang sabihin niya sa akin ang tungkol sa mga tawag 2 oras na ang nakalipas. Ang mga salita niya ay umuugong pa rin sa isip ko na parang mga martilyo. Sinabi ko sa kanila ng malinaw na maaring ito na ang huling gabi niya, na malala ang atake sa puso, at kailangan naming pumunta kaagad. Mas masama pa ang sagot ni Pedro kaysa sa kanyang kuya. Doktor, hindi siya makapaghihintay hanggang bukas. Inayos ni Ana ang lahat ng ilang linggo na ang nakalipas, at dumating na ang lahat ng bisita. Matibay si nanay. Palagi siyang nakakaahon sa lahat. Palagi akong nakakaahon sa lahat. Ang pariralang iyon ay umuugong sa isip ko na parang masakit na etyo. Nakaahon ako nang iwan kami ng kanilang ama 25 taon na ang nakalipas. Nainiwan ako na may 2 teenager at bundok na utang. Nakaahon ako nang kailangan kong magtrabaho ng 3 trabaho para mapag-aral sila sa pribadong kolehiyo. Naglilinis ng opisina sa madaling araw. Naghihintay ng mesa sa isang kainderya sa araw at nagtatahi ng damit hanggang gabi. May mga peklat pa rin ang mga daliri ko mula sa sewing machine. Nakaahon ako nang ibenta ko ang bahay ko. Yung maliit na birding bahay na may hardin kung saan sila lumaki. Para tulungan si Juan sa down payment ng sarili niyang bahay. Pansamantala lang yan. Nay, sabi niya sa akin. Babayaran kita sa loob ng 2 taon. Iyon ay 8 taon na ang nakalipas. Nakaahon ako nang ipahiram ko ang buong ipon ko sa buhay. 1,500,000 na pinag-ipunan ko ng paunti-unti sa loob ng dekada para sa negosyo ni Pedro na hindi umubra. Ligtas na investment yan, Nay. Sa 6 na buwan, babayaran kita ng lahat kasama ang interes. Bumagsak ang negosyo pagkatapos ng 3 buwan. Nakaahon ako nang sabihin sa akin ni Maria sa harap ng buong pamilya noong nakaraang Pasko, na hindi bagay sa okasyon ang olive green kong damit at dapat akong magbihis na naayon sa edad ko. Nakaahon ako ng desisyonan ni Ana na masyadong mahirap ang Sunday dinner ko at mas mabuti pang mag-order ng takeout. Nakaahon ako nang unti-unti nila akong itigil ang pag-imbita sa mga family gathering dahil alam mo naman kung paano si Lola. Palaging gustong magbigay ng opinyon sa lahat. Pero iba ito. Sa pagkakataong ito, hindi ito tungkol sa nawalang pera o hinignoring slight. Sa pagkakataong ito, tungkol ito sa bagay na hindi ko na maaahon. Ang kalaman na nang talagang mahalaga ito. Nang nakabitin sa sinulid ang buhay ko, pinili nilang manatili sa party. Ipinaliwanag sa akin ni Yar Cruz nang may malubhang boses. GNG, Reyes, 3 beses kayong nag-cardiac arrest habang inililipat. Na-revive kayo ng mga paramedic, pero technical kayong patay ng 4 na minuto. Isang himala na nakikipag-usap kayo sa akin ngayon. 4 na minutong patay, at nag-alala ang mga anak ko na baka masira ang pink na dekorasyon ng party ni Maria. Nananatiling nakasara ang pinto ng silid ko. Walang nag-alalang tawag sa loob ng 5 oras mula nang magising ako. Walang text message. Puro lang ang tunog ng mga makina na nagpapanatili sa buhay ko at ang etyo ng mga salita nila. Hindi kami makakapunta. Naghahanda ng party ang asawa ko. Tinitingnan ni Pia ang vital signs ko bawat oras. Medyo mataas po ang blood pressure ninyo. Sabi niya nang may tunay na pag-aalala. May iniisip po ba kayong nakakakaba sa inyo? Kung alam lang niya na iniisip ko
ang 66 na taon ng walang kondisyong pag-ibig na itinapon para sa isang birthday cake at makukulay na baluon. Sa sandaling ito, habang tinitingnan ko ang mga ilaw ng lungsod sa bintana ng ospital, may bagay sa loob ko na tuluyang nababasag. At hindi ito ang puso ko. May mas malalim pa. Ito ang huling patak ng pag-asa na baka lang, ay mahalaga pa rin ako sa isang tao sa mundong ito. Bukas tatawag sila. Sigurado akong dadating sila na may murang bulaklak mula sa supermarket at mga rehearsed na excuse. Sasabihin nilang hindi nila naintindihan ang kalubhaan. Na akala nila ay isa na namang exaggeration ko. Tulad ng nabali ang pulsuhan ko noong nakaraang taon. At 3 araw bago nila ako dalawin. Pero huli na. Ngayong gabi, ipinakita nila sa akin kung saan ako eksakto sa listahan ng priority nila. At napakababa noon. Isinara ko ang mga mata ko at inilipat ang sarili ko pabalik 40 taon na ang nakalipas. 2 taong gulang si Juan at kakapanganak lang kay Pedro. Nakatira kami noon sa maliit na 2-bedroom house sa Barangay Lakeside na manipis ang dingding kaya naririnig ko ang hininga ng mga kapitbahay. Si Roberto, ang asawa ko noon, nagtatrabaho sa pabrika ng tela at ako naman ay nanatili sa bahay para alagaan ang mga bata. Perpekto kong naalala ang amoy ng baby powder at ang tunog ng tawa nila nang paliguan ko sila sa second-hand na plastic tub na binili namin. Si Juan palaging ang pinakamalapit sa akin. Nanay, paulit-ulit niya buong araw. Sumusunod sa akin sa bahay sa kanyang matabang maliit na paa. Si Pedro ay mas independent, pero kapag nagkasakit siya, naging anino ko siya, humihingi na kantahan ko siya ng lulabi na natutunan ko mula sa nanay ko. Lahat para sa mga anak ko. Sabi ko sa sarili ko, habang nagtatahi ng damit hanggang 3:00 ng madaling araw, para ibenta sa palengke tuwing weekend. Bawat dagdag na piso ay diretso sa pangangailangan nila. Bagong sapatos kapag lumaki na, gamit sa eskwela, soccer lessons ni Juan, guitar lessons ni Pedro. Suot ko ang paihong gray na damit sa loob ng 2 taon. Pero palagi silang malinis at maayos. Ang unang senyales na may nagbabago ay nang magnegatibo, 25 si Juan. Nakilala niya si Maria sa trabaho niya. Isang babaeng kalkulado na may perpektong ngiti at palaging malinis ang kuko. Noong una niya akong ipakilala sa hapunan, tiningnan niya ang bahay ko na parang inevaluate ang isang lumang property. Cecilia, sabi niya sa akin na may ngiti na hindi umabot sa mata. Hindi ba mas mabuti kung sa bahay ko kami magpasko ni Juan ngayong taon? May malalim na tradisyon ang pamilya ko. At sana'y ang nanay ko na gawin ang mga bagay sa kanyang paraan. Noong Paskong iyon, kumain akong mag-isa sa unang pagkakataon sa loob ng 25 taon. Ang turkey na binili ko ay nanatili sa ref ng 1 linggo. Nang tanungin ko si Juan kung kamusta ang hapunan, sumagot siya, "Ang ganda, Nay." Kahanga-hanga ang bahay ni Maria. May dining room na parang galing sa magazine, at ang pagkain, talagang magaling magluto ang nanay niya, na parang walang halaga ang 30 taon kong pagluluto para sa kanya. Sinundan ni Pedro ang paihong pattern 2 taon pagkatapos. Iba si Ana kay Maria, mas subtle sa kanyang manipulasyon. Hindi niya ako direktang in-exclude. Maliit lang na komento na naipon, hanggang maging pudol ng insecurity. "Oh, Cecilia, ang ganda ng red sweater mo." Sabi niya na may condescending na ngiti. "Very vintage, di ba?" Palagi kong sinasabi kay Pedro na kailangan ng mga babaeng kasing edad natin na i-update ang wardrobe minsan-minsan. O kapag inihanda ko ang sikat kong lasag na, yung recipe na pinino ko sa loob ng dekada. Masarap, bienan, bagaman medyo mabigat sa digestion ko. Mas gusto ko ang lighter, more modern na pagkain. Nasanay na si Pedro sa style ko ng pagluluto. Ang mga imbitasyon sa family dinner ay nagsimulang lumuwag. Una, si Ana ay hindi maganda ang pakiramdam at mas gusto ang intimate. Pagkatapos, maraming homework ang mga bata at kailangan ng katahimikan. Sa wakas, tumigil na lang sila sa pagimbita sa akin. Si Linda, ang kapitbahay kong matagal na, ay diretso akong sinabihan isang hapon habang nagkakape kami. "Cecilia, Dear, itinutulak ka ng mga manugang mo palayo sa mga anak mo. Ito ang pinakamatandang kwento sa libro. Nakita ko na ang pelikulang ito ng libo-libong beses, pero tumanggi akong maniwala. Mabait silang mga babae, Linda. Kailangan lang nila ng oras para makibagay sa pamilya." Makibagay. 5 taon na silang kasal, Cecilia. Nakibagay na sila. Nakibagay ka na nila bilang lola na dumadating lang sa emergency at tahimik na umaalis. Tama siya, pero masakit aminin. Nagsimula akong makaramdam na estranghero sa buhay ng sarili kong mga anak. Ang mga tawag sa telepono ay naging mechanical. "Kamusta, Nay? Okay lang.
Kami rin. Tatawag kami mamaya. Busi kami. Ang pinakamatinding suntok ay 2 taon na ang nakalipas ng ibenta ko, ang bahay ko, para tulungan si Juan. Natagpuan ni Maria ang dream house nila sa exclusive na subdivision. Pero kailangan nila ng 5 milyon para sa down payment. Nay, sabi sa akin ni Juan na may boses na ginagamit niya noong bata pa siya at may gusto. Alam kong malaki ang hinihingi, pero ito ang oportunidad namin. Kahangahangang investment. Sa 5 taon, double ang halaga nito. Ibinenta ko ang maliit kong bahay na may greenhouse, yung lugar kung saan ko sila pinalaki, kung saan nakamarkahan ang height nila sa door frame, kung saan sila unang naglakad. Lumipat ako sa maliit na apartment sa building na walang elevator. Pero may dream house sila. Noong unang dalaw ko sila sa bagong bahay, sinalubong ako ni Maria sa pinto na may tense ng ngiti. Cecilia, surprise pala. Dapat tumawag ka muna. May mga kaibigan kaming inaasahan sa hapunan. Hindi niya ako pinapasok. Nakatayo ako sa threshold ng bahay na tinulungan kong bilhin. Na parang salisladi na mali ang timing ng pagdating. Dinala ko lang ito para sa inyo. Sabi ko, iniaabot ang chocolate cake na special kong ginawa para sa kanila. Paborito ito ni Juan noong bata pa siya. Oh, ang sweet. Pero alam mo namang sinusubukan naming kumain ng mas healthy. Maingat na maingat si Juan pagkatapos ng high cholesterol scare niya. Hawak niya ang keke na parang kontaminado. Noong gabing iyon, umiyak ako hanggang makatulog. May problema sa cholesterol ang anak ko. At nalaman ko lang ng aksidente sa usapan sa pintuan ng bahay na tinulungan kong bilhin. Kay Pedro, iba ang sitwasyon, pero paehong masakit. Palagi siyang mas direct mas hindi diplomatic kaysa sa kuya niya. Nang magkaproblema ang electronics import business niya, diretso siya sa punto. Nay, kailangan ko ng 400,000 para mailigtas ang negosyo. Kung hindi ko makuha this week, kailangan kong magsara at magkautang sa loob ng maraming taon. Iyon ang buong ipon ko. Bawat piso na ipinagtrabaho ko sa madaling araw. Bawat barya na itinabi ko mula sa pensyon ko sa loob ng 0 taon. Pero anak ko siya, ang babi ko, na binuhat ko ng buong gabi kapag may lagnat. Ipapahiram ko sa iyo, anak, pero kailangan mong magsig ng promissory note. Hindi ito kawalan ng tiwala. Para lang maayos ang lahat. Galit na galit si Ana. Promissory note. Seryoso, Cecilia, sisingilin mo pa ang sarili mong anak ng interes. Anong klaseng ina ka? Sa huli, ipinahiram ko ang pera ng walang promissory note. Anak mo siya, sabi ko sa sarili. Alam niya kung gaano kahalaga sa iyo ang perang iyon. Bumagsak ang negosyo pagkatapos ng 3 buwan. Nawala ang 400,000 kasama ang mga taon ng sakripisyo at pangarap ng disenteng pagtanda. Sabi sa akin ni Pedro, Nay, alam mo naman kung paano ang negosyo. Minsan panalo, minsan talo. At least sinubukan ko, na parang chip sa kasino ang pera ko at hindi resulta ng dekada ng trabaho. Ngayon, nakakabit sa mga makinang ito sa malamig na ospital. Naiintindihan ko na lahat ng mga sandaling iyon ay naghahanda sa akin para sa gabing ito. Sa gabing ito nang tuluyang nahulog ang maskara at nakita ko ang hubad na katotohanan na para sa mga anak ko. Ako ay disposable. Nagsimula ang sakit. 3 araw na ang nakalipas sa Sunday lunch sa bahay ni Juan. Ang 66 kong kaawan, bagaman walang nakapansin. Inihanda ni Maria ang light salad at grilled chicken. Wala tulad ng mga selebrasyon na inaayos ko para sa kanila noong mga bata pa sila. Nay, mukha kang pagod, sabi sa akin ni Pedro, habang kinakalkal ang pagkain niya nang hindi tumitingin sa phone niya. Natutulog ka ba ng maayos? Ang totoo, hindi ako nakakatulog ng maayos sa loob ng mga linggo. Isang kakaibang pressure sa dibdib ko ang gigising sa akin bawat gabi ng 3:00 ng madaling araw na parang may nakaupo sa ribs ko. Pero ayaw kong mag-alala sila. Ayaw kong isipin nila na isa na namang exaggeration ko ang mga sakit ko. Okay lang ako, anak. Medyo heartburn lang sa gabi. Tumawa ng tuyo si Maria. Sa edad natin kasi, hindi na pareho ang pagproseso ng katawan sa pagkain, Cecilia. Sinasabi ko sa nanay ko na kailangan kumain ng lighter. Mas kaunti ang spices, mas kaunti ang fat. Hindi na pareho ang katawan ng 66 anyos sa 30 anyos. Noong hapon na iyon, habang naghahanda akong umuwi, dumating si Ana na may balitang sumira sa puso ko nang hindi niya alam. Adivinuhin mo. Sa wakas may date na para sa birthday party ko. Sa Miracles ito sa Grand Plaza Hotel Ballroom. Buwan ko nang inaayos ito. Miracles. Ang aktwal kong kaawan ay noong linggo, pero walang nagbanggit. Sa Miracles, ipagdiriwang si Ana ng may buong pomp at circumstance. Magiging kahanga-hanga ito,
Excited na sabi ni Ana. Kinuha ko ang pinakamahusay na catering service sa lungsod. May live music, them decorations, at mahigit 50 bisita na ang nag-confirm. Binigyan ako ni Pedro ng magandang golden dress na nagkakahalaga ng 60,000. 60,000 para sa isang damit. Higit pa sa ginagastos ko sa damit sa loob ng 2 taon. Nanahimik ako. Nararamdaman ang pressure sa dibdib ko na lumalala habang pinapanood kong ngumiti ng mayabang ang anak ko sa paggastos sa isang gabi ng halaga ng 6 na buwan ko. Nay, halatang invited ka naman, sabi sa akin ni Pedro. Pero parang forced courtesy ang tono niya kaysa tunay na gusto. Bagaman alam mo namang elegant affair ito. Maraming importanteng tao mula sa trabaho ni Ana ang inimbita niya. Malinaw ang mensahe. Pumunta ka, pero huwag kaming mapahiya. Noong Martes ng gabi, isang araw bago ang malaking selebrasyon ni Ana, ang pressure sa dibdib ko ay naging hindi na matiis. Sumakit ang kaliwang braso ko, at may nausya na nagpabaluktot sa akin sa kama. Tinawagan ko si Juan ng alas 11 ng gabi. Nay, ano po? Nanonood kami ng movie. Anak, masama ang pakiramdam ko. May sakit sa dibdib na hindi nawawala. May ininom ka ba? Saan ng chamomile? Baka stress lang. Tense ka lately dahil sa party ni Ana. Sige, dadaan kami bukas pagkatapos ng selebrasyon. Binabaan ko, na mas nag-iisa pa kaysa dati. Kahit ang sakit ko ay kailangang maghintay matapos ang party ng manugang ko. Noong gabing iyon, hindi ako nakatulog kahit 1 minuto. Kumalat ang sakit sa panga ko, likod. Parang giant elastic band na humihigpit sa torso ko. Nang alas 5 na madaling araw, tinawagan ko si Linda. Dear, hindi maganda ang tunog niyan. Sabi niya pagkarinig ng symptoms ko. Pupuntahan kita at dadalhin sa ospital. Huwag, Linda, miracles ngayon. Party ni Ana. Ayaw kong sirain. Sirain ang ano, Cecilia. Heart attack symptoms ang inilalarawan mo. Akala mo ba mas mahalaga ang party kaysa sa buhay mo? Lumalabas na. Lumalabas na para sa mga anak ko. Mas mahalaga ang party kaysa sa buhay ko. Dumating si Linda sa apartment ko ng alas 7 ng umaga at nakita akong nakaupo sa gilid ng kama. Pinagpapawisan ng malamig at nahihirapang huminga. Sa ospital tayo ngayon din. Sabi niya na may katatagang taglay lang ng tunay na kaibigan. Sa taxi papuntang ospital, lumala ang sakit hanggang hindi na matiis. Parang may kutsilyong isinaksak sa gitna ng dibdib ko at dahan-dahang iniikot. Pinisil ko ng buong lakas ang kamay ni Linda. Tiyaga lang, Cecilia. Malapit na tayo. Sa emergency room, mabilis ang lahat. Nagpakita ng nakakabahalang irregularities ang ECG. Mataas na mataas ang blood pressure ko, at ang cardiac enzyme levels ay nag-confirm sa hinala ng mga doktor. Malalang heart attack ang nangyayari sa akin. Kailangang operahan ka agad, sabi sa akin ni Yar Cruz, habang inihahanda ang gurney para dalhin ako sa operating room. May pupuwede ba kaming tawagan? Malapit na pamilya, na may boses na nahihirapan sa sakit at gamot. Binigay ko ang numbers ng mga anak ko. Pakisabi po na urgent na pumunta ka agad. Nanatili si Linda na hawak ang kamay ko hanggang dalhin ako sa operating room. Dito lang ako hanggang lumabas ka. There, hindi ka nag-iisa. Pero nag-iisa ako. Habang ini-inject ang anesthesia, ang huling naisip ko ay ang mga anak ko na naghahanda sa party habang nakikipaglaban ako para sa buhay ko. Nagising ako 6 oras pagkatapos na tinitingnan ni Pia ang vital signs ko at natutulog si Linda sa upuan sa tabi ng kama ko. Kitang-kita ang kawalan ng mga anak ko. Tumawag ba ang mga anak ko? Iyon ang unang tanong ko. Bagaman sa ekspresyon ni Pia, alam ko na ang sagot. Nakipag-usap ang doktor sa kanila habang nasa surgery. Ipinaliwanag niya na 3 beses kayong nag-cardiac arrest, na kritikal ang sitwasyon, na kailangan nilang pumunta kaagad. Lalong lumiliit ang puso ko na mahina na. At ano ang sinabi nila? Nag-atubili si Pia bago sumagot. Halatang ayaw niyang maging tagapagdala ng pagtatraidor na ito. Pero kailangan kong marinig ang buong katotohanan. Sinabi ng panganay ninyong anak na nasa importanteng party sila, na hindi nila kayang iwan ang bisita, na palagi kayong matibay, at sigurado silang makakaahon kayo. Nagsimula ng tumulo ang luha sa pisngi ko nang hindi mapigilan. Hindi lang ang physical pain pagkatapos ng operation. Ito ang sakit ng pagkatuklas na ang party ni Ana na may 60,000 golden dress at elegant na appetizer ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng taon na inilaan ko sa pagbalaki sa kanila. Ang bunso ninyo, malumanay na sabi ni Pia, ay nagtana kung pwede silang pumunta bukas ng umaga pagkatapos ng selebrasyon. Nagising si Linda sa pagiyak ko at agad na lumapit sa kama. There, ano ang nangyari? May masakit ba? Lahat masakit,
Linda. Masakit na inilaan ko ang buong buhay ko sa dalawang anak na mas piniling party kaysa malaman kung mabubuhay ang nanay nila sa gabi. Sa sandaling iyon, habang nakatitig sa kisam ng ospital ng 3:00 na madaling araw, habang nagtutuos ng tiyampag ang mga anak ko 30 metro ang layo, gumawa ako ng desisyon na magbabago ng lahat magpakailanman. Ang susunod na 3 araw ay roller coaster ng emosyon na hindi ko akalain na mararanasan ko. Bawat oras na lumilipas ng walang tawag mula sa mga anak ko, ay parang mas malalim na saksak sa puso kong literal ng nasira. Nagsimula ng iwasan ni Pia ang tingin ko kapag tinatanong ko kung may tumawag na nag-aalala sa akin. Sa Huwebes ng umaga, 24 oras pagkatapos ng party ni Ana, sa wakas tumunog ang telepono sa silid. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko na nagsimulang mag-beep nang nakakabala ang makina. Si Juan. Nay, kamusta ka? Kakalaman lang namin na nasa ospital ka. Bakit hindi mo man lang sinabi? Dumaloy ang dugo sa ulo ko. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, pagkatapos na maraming beses silang tinawagan ng mga doktor, may lakas ng loob siyang tanungin kung bakit hindi ko sinabi. Juan, sabi ko sa boses na hindi ko kilala bilang akin. Tinawagan kayo ng mga doktor noong Miyerkules. Sinabi nila na malapit na akong mamatay at kailangan ninyong pumunta kaagad. May awkward na katahimikan sa kabilang linya. Well, napakahalaga ng party ni Ana. Dumating ang mga tao mula sa malayo. Hindi namin kayang kanselahin lahat. Bukod pa roon, palagi kang matibay, Nay. Akala namin makakahintay ng ilang oras. Ilang oras? Makakahintay ang buhay ko ng ilang oras. Nay, huwag kang maging dramatic. Okay ka na ngayon, di ba? Sabi ng doktor matagumpay ang operation. Sige, dadaan kami sa linggo pagkatapos ng lunch. Okay ba iyon? Linggo. 3 araw pa. Makakahintay ang unang heart attack ko hanggang pagkatapos ng Sunday lunch. Binabaan ko ng walang paalam. Si Pia, na nagunwaring nag-ayos ng gamot para bigyan ako ng privacy, lumapit na may nag-aalalang ekspresyon. GNG, Reyes, biglang tumaas ang blood pressure ninyo. Okay lang po kayo? Hindi, Pia, hindi ako okay, at hindi ko na ata magiging okay uli. Noong hapon na iyon, dumating si Pedro, pero hindi mag-isa. Kasama niya si Ana, na mukhang red yan pagkatapos ng matagumpay niyang selebrasyon. Suot niya ang golden earrings na match sa dress niya sa party. At perpekto ang makyup niya. Ako naman, may greasy na buhok, maruming hospital gown, at tubes sa braso. Bienan, kamusta po kayo? Binigyan ninyo kami ng malaking takot. Sabi ni Ana na may ngiti na hindi umabot sa mata. Sinabi sa akin ni Pedro ang nangyari. Sayang na nangyari ito mismo sa araw ng party ko. Di ba? Sayang. Parang planned inconvenience ang heart attack ko. Espesyal para sirain ang selebrasyon niya. Ang ganda ng party, Nay, sabi sa akin ni Pedro, habang naupo sa upuan na pinakamalayo sa kama ko. Dapat nakita mo ang dekorasyon. Talagang ginalingan ni Ana. Mahigit 6 na po ang dumating, kasamang boss ni Ana at ilang importanteng client sa trabaho ko. Pinag-usapan niya ang party, habang nakikipaglaban ako para sa buhay ko. Pinag-usapan niya ang dekorasyon at importanteng contacts na nakuha nila. Kamusta ang pakiramdam ninyo? Tanong sa akin ni Ana, pero parang inaasahan niya ang maikli at positibong sagot. Mukha kayong mas okay kaysa inaasahan namin. Talagang gumagawa ng himala ang mga doktor ngayon, di ba? Sabi ng doktor, 3 beses akong nag-cardiac arrest. Sabi ko sa kanila, pinapanood ang reaksyon nila. Clinically dead ako ng 4 na minuto. Hindi komportable na umikot si Pedro sa upuan niya. Well, pero tapos na yon, Nay. Ang mahalaga ay buhay ka at nakakaahon. Ang mahalaga, ulit ko, nararamdaman ang bagay sa loob ko na tumitigas na parang semento. Na habang malapit na akong mamatay, kumakain kayo ng appetizer at tumatawa sa mga bisita. Kumunot ang noo ni Ana. Cecilia, hindi fair na pinaparamdam mo kaming guilty. Hindi namin alam na ganun kalala. Bukod pa roon, ano ang gagawin namin sa ospital? Hindi kami doktor. Mas mabuti pang nasa lugar kami kung saan kami makakatulong. Sa pag-organisa ng party na napakamahal ng pera at effort. Makakatulong. Mas makakatulong ang pag-organisa ng party kaysa samahan ang biyenang malapit ng mamatay. Siege, Nay, putol ni Pedro. Nag-usap kami ni Ana at nagdesisyon kaming tulungan ka ng higit. Pwede kaming dumaan minsan sa 1 linggo. Siguro tuwing linggo pagkatapos ng lunch. At kung may urgent kang kailangan, pwede mo kaming tawagan hanggat hindi sa oras ng trabaho o kapag may importanteng commitment kami. Minsan sa linggo pagkatapos ng lunch, kung walang mas importanteng commitment, sa sandaling iyon,
Habang tinitingnan ang bunso kong anak na kausap ako na parang burden na kailangang i-redistribute sa schedule niya, may tuluyang nabasag sa loob ko. Hindi ang puso ko. Sa pagkakataong ito, mas malalim pa. Ito ang huling piraso ng pag-asa na baka, sa isang lugar na malalim, ay may natira pang pag-ibig na itinanim ko sa kanila sa lahat ng taong ito. Alam ninyo ba, sabi ko sa kanila ng kakaibang kalmado ang boses. Tama kayo. Hindi ninyo dapat maramdaman ang guilt. Pareho silang nakahalata na nakarelats. Iniisip na naintindihan ko ang punto nila. Hindi ninyo dapat maramdaman ang guilt, patuloy ko. Dahil para maramdaman ang guilt, kailangan may konsensya, at malinaw na matagal ninyong nawala yon. Agad nagbago ang ekspresyon ni Ana. Cecilia, hindi kailangang maging rude. Pumunta kami rito para suportahan kayo. Kahit may libo kaming gagawin. Suportahan ako, natawa ako, pero walang humor ang tawa ko. Pumunta kayo para gawin ang minimum social effort, para makapagsabi kayong dinalaw ninyo ang may sakit na ina. Pumunta kayo para makatulog kayo ng mahimbing. Alam na ginawa ninyo ang good deed ng araw. Tumayo si Pedro, halatang inis. Nay, hindi fair yan. Ipinaliwanag lang namin kung bakit hindi kami nakapunta ng mas maaga. Mahalaga sa amin ang party ni Ana para sa future namin. Hindi namin kayang kanselahin ang buhay namin tuwing may health problem ka. Tuwing may health problem ko, na parang regular na sipon ang heart attack na kinukuha ko para makakuha ng attention. Tama ka, anak, sabi ko sa kanya, nararamdaman ang kakaibang kalmado na dumadaloy sa akin. Hindi mo kayang kanselahin ang buhay mo, at hindi na kita hihingin uli. Mumiti si Ana, iniisip na nanalo siya. Natutuwa akong naiintindihan mo, Bienan. Mahalaga na magkaroon tayo ng healthy boundaries sa family relationships. Healthy boundaries. Kawili-wiling paraan niyon para ilaawan ang emotional abandonment. Nanatili sila ng 1-0 minuto pa. Pangunahin nag-usap sa pagitan nila tungkol sa weekend plans nila, sa trip na pinaplano nila next month, sa bagong robe na gusto ni Ana para sa living room. Ako ay tahimik na spectator lang ng kanilang prosperous at busi na buhay. Nang sa wakas umalis sila, vagili na nangangako na babalik suon. Naiwan akong mag-isa kay Pia at sa bigat ng revelation na ganap akong binabago. GNG. Reyes, sabi sa akin ni Pia habang tinitingnan ang ay ko. Hindi ko gusto ang itsura ninyo. Gusto ninyo bang tawagan ko ang iba? May iba pa ba kayong pamilya? Malapit na kaibigan. May Linda ako, sabi ko. At apparently yon pa ang higit kaysa sa mayroon ako sa sarili kong mga anak. Noong gabing iyon, habang nakikinig sa tunog ng ospital at nararamdaman ang throbbing pain sa scarred na dibdib ko, nagsimula kong maglano ng bagay na hindi ko akalain na kailangan kong gawin. Isang bagay na definitive, isang bagay na magpapakita sa kanila ng tunay na halaga ng mga desisyon nila. Noong gabing iyon, hindi ako nakatulog. Hindi lang ang physical pain na tumutusok pa rin sa dibdib ko na parang dagger, kundi ang mental clarity na hindi ko na naranasan sa maraming taon. Sa unang pagkakataon sa dekada, nakikita ko ang buhay ko nang walang filter ng unconditional motherly love. Nakikita ko ang reality na kung ano ito, hindi kung ano ang gusto kong maging. Naupo ako sa hospital bed at humingi kay Pia ng papel at panulat. Magsusulat po kayo ng liham, GNG, Reyes. Tanong niya na may sweetness na mas pinahahalagahan ko na kaysa sa mga dalaw ng sarili kong mga anak. Parang ganun, sagot ko. Kailangan kong ayusin ang mga iniisip ko. Nagsimula akong magsulat at ang mga salita ay dumaloy na parang matagal nang naghihintay na lumabas. Hindi lang liham ito. Ito ay kumpletong inventory ng buhay ko. Emotional accounting na hindi ko kailanman nagkaroon ng lakas ng loob na gawin. Mahal na Juan at Pedro, sinulat ko na may nanginginig na kamay. Sa loob ng 66 na taon, nabuhay ako para sa inyo. Bawat desisyon ko, bawat sakripisyo ko, bawat pangarap na iniwan ko ay para sa inyong kapakanan at kaligayahan. Ngayon, nakahiga sa hospital bed na ito pagkatapos na clinically dead ng 4 na minuto. Sa wakas naiintindihan ko na hindi kayo nabuhay kahit isang araw na iniisip ang akin. Nagsimula ng tumulo ang luha sa papel, na nagpapahid sa ilang salita, pero patuloy akong nagsulat. May 66 taon akong sasabihin. Nang iwan kami ng inyong ama, 35 anyos ako, at 18 at 1-0 naman kayo. Bata pa ako, kaakit-akit pa. May mga manliligaw na gustong magsimula ng pamilya sa akin. Pero pinili kong manatiling mag-isa, para lubusang italaga ang sarili ko sa inyo. Ayaw kong may lalaking magpaparamdam sa inyo na burden kayo o nakakasagabal. Inyalay ko ang posibilidad ng partner, ng higit pang anak, ng buong love life dahil absolute priority ko kayo.
Naalala ko si G. Delgado, ang balo na nakatira sa kabilang kalye, at ilang taon na nagdadala sa akin ng bulaklak tuwing Biyernes. Mabuti siyang tao, masipag, na nanligaw sa akin na may pasensya ng taong nakakaunawa ng halaga ng mahahalagang bagay. Pero palagi kong sinasabi na hindi ako pwede mag-isip ng romance, na kailangan ako ng mga anak ko. Nag-asawa siya ng iba 5 taon pagkatapos at nag-iisa pa rin akong nagpalaki sa kanila. Nagtrabaho ako ng 3 trabaho sa loob ng 8 taon para sa pribadong kolehiyo ninyo. Patuloy akong nagsulat. Naglinis ng opisina mula 4 oras hanggang 7 oras ng umaga. Nagtrabaho sa karinderya mula 8 oras hanggang 4 oras ng hapon at nagtatahi ng damit mula 6 oras hanggang hating gabi. Natutulog ako ng 3 oras araw-araw mula Lunes hanggang Sabado. Linggo ay lubusan kong inilaan sa inyo. Nilabhan ko ang damit ninyo, niluto ang paborito ninyong pagkain, tinulungan sa homework, dinala sa park. Nagsimulang sumakit ang mga kamay ko, pero kailangan kong isulat lahat. Parang sa pagsulat, sa wakas binibigyan ko ng tunay na bigat ang lahat ng taon ng tahimik na dedikasyon. Juan, nang mag-asawa ka kay Maria, ibinenta ko ang bahay ko para tulungan ka sa down payment ng inyo. Iyong berdeng bahay kung saan kayo lumaki, kung saan kayo natutong maglakad, kung saan nagtapos ang pinakamagandang Pasko ng buhay natin. Ibinenta ko nang hindi nag-isip 2 beses, dahil sabi mo oportunidad mo ito para sa mas magandang buhay. Lumipat ako sa 1-bedroom apartment sa 4th floor na walang elevator. Pero may dream house kayo. Tumigil ako saglit sa pagsulat para punasan ang luha ko. Lumapit si Pia na may pag-aalala. Okay lang po kayo, GNG, Reyes. Tumaas na naman ang blood pressure ninyo. Okay lang ako, honey. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, perpekto akong okay. Patuloy ako sa liham. Pedro, nang nagfa-fail ang negosyo mo, ipinahiram ko sa iyo ang ipon ko sa buhay. 1,500,000 na pinag-ipunan ko piso sa loob ng 10 taon. Nagtatrabaho tuwing weekend hanggang 70 anyos ako. Nagbebenta ng pagkain sa pintuan ng building ko. Nagtitipid ng bawat sentimo ng pension ko. Iyon ang security ko sa pagtanda. Ang peace of mind ko, para makasakit ng hindi burden sa iba. Pero kailangan mo ang perang iyon, at ibinigay ko ng walang pag-atubili. Tinamaan ako ng irony na parang sampal. Ginastos ko ang financial security ko para hindi nila ako makitang burden. At ngayon burden na nga ang tingin nila sa akin. Pero wala na itong halaga ngayon. Sinulat ko, nararamdaman na bawat salita ay nagpapalaya sa akin ng kaunti. Ang tunay na pumatay sa akin ay hindi ang financial sacrifices. Ang pumatay sa akin ay ang pagkatuklas na noong Miyerkules nang nakikipaglaban ako para sa buhay ko sa operating table. Nagtutoast kayo ng tsampag sa party. Isinara ko ang mga mata ko at pinayagan ang sarili kong muling maranasan ang humiliasyon na iyon. Kailangan para maramdaman ang buong bigat ng pagtatraidor na iyon para magawa ko ang kailangan kong gawin. Tinawagan kayo ng mga doktor ng 2:00 ng hapon para sabihing tumigil ang puso ko, na maraming cardiac arrest ako, na kritikal ang sitwasyon. Literal nilang sinabi na maaring ito, ang huling gabi ng inyong ina. At sumagot kayo na hindi kayo makakapunta dahil may party. Birthday party na may appetizer, at live music ang mas mahalaga kaysa sa buhay ng babaeng nagbigay sa inyo ng buhay. Nablur ang mga salita sa luha, pero patuloy ako. Kailangan kong tapusin ngayon. Naiintindihan ko ang bagay na dapat ko nang naintindihan taon na ang nakalipas. Hindi ninyo ako mahal. Baka nagmalasakit kayo sa akin noong mga bata pa kayo, at kailangan ninyo ako. Pero nawala ang feeling na iyon nang maging independent kayo. Ngayon ay uncomfortable social obligation lang ako. Isang taong dadalawin minsan, para mapanatili ang appearances. Nanginginig ang kamay ko, habang sinulat ang susunod na linya, dahil alam kong kapag nailagay ko na sa papel, wala nang balikan. Kaya gumawa ako ng desisyon na magbabago ng buhay natin magpakailanman. Hindi na ako mabubuhay bilang ina na nagmamakaawa na mumunting atensyon, mula sa mga anak na tingin sa akin ay nuisance. Hindi na ako magpapanggap na sapat ang obligation visits at courtesy calls para sa akin. Hindi na ako tatanggap na mas mababa ang halaga ng buhay ko kaysa sa party, kaysa sa hapunan sa kaibigan, kaysa sa busy weekend. Huminto ako para huminga ng malalim. Bumibilis ang tibok ng puso ko. Pero hindi takot ang nararamdaman ko. Liberation ito. Kapag binasa ninyo ang liham na ito, wala na ako sa buhay ninyo magpakailanman. Huwag akong hanapin. Hindi ninyo ako makikita. Nagdesisyon akong magsimula uli sa lugar na walang nakakaalam ng kwento ko. Kung saan pwede akong maging Cecilia lang. Hindi ang inabandunang ina na nagpakasakripisyo para sa walang utang na loob na mga anak. Lumapit uli si Pia. GNG, Reyes,
4:00 na ng madaling araw. Dapat kayong magpahinga. Malapit na akong matapos, honey. Ilang linya na lang. Hindi ko ginagawa itong desisyon dahil sa galit, kundi dahil sa self-love. Ang parehong pag-ibig na ibinigay ko sa inyo sa lahat ng taong ito, sa wakas ibibigay ko sa sarili ko. Karapat-dapat akong mapaligiran ng mga taong pinahahalagahan ang presensya ko. Nag-alala sa well-being ko. Pinipili ang kumpanya ko kaysa tiisin ito. Nawabot ko na ang dulo, at bawat salita ay nagdadala sa akin ng mas malapit sa freedom na hindi ko alam na hinintay ko. Huwag asahang babalik ako. Huwag asahang magkakaroon ng reconciliation. Ito ang definitive goodbye ko. Maging masaya sa busin ninyong buhay, importanteng party, at malinaw na priorities. Magiging masaya ako nang wala kayo. Nilagdaan ko ng buong pangalan ko, Cecilia Reyes, inyong ina, hanggang ngayon. Maingat kong tiniklop ang liham at inilagay sa drawer ng nightstand. Bukas, ibibigay ko ito kay Linda na may espesipikong instruction kung kailan ibibigay. Sa unang pagkakataon sa mga araw, nakatulog ako ng walang iyak. Sa Biyernes ng umaga, nagising ako na may kakaibang pakiramdam sa katawan. Hindi ang physical pain na dala ko mula sa heart attack. Iba ito, halo ng nervousness at excitement na hindi ko naranasan sa dekada. Ito ang feeling na malapit ng kunin ang kontrol ng sarili kong buhay sa unang pagkakataon sa maraming taon. Dumating si Linda ng maaga tulad ng ginagawa niya, araw-araw mula sa operation ko. May dala siyang dermos ng homemade coffee, at iyong warm na ngiti na nagpapaalala sa akin na may mga tao pa sa mundo na tunay na nag-aalala sa akin. Magandang umaga, dear. Kamusta ang gising mo? Mukha kang iba ngayon, mas mapayapa. Linda, kailangan kitang pakiusapan ng napakahalagang favor. Marahil ang pinakamahalaga na hiningi ko sa lahat ng taon ng pagkakaibigan natin. Naupo siya sa upuan sa tabi ng kama ko na may seryosong ekspresyon. Sabihin mo kung ano ang kailangan mo, Cecilia. Alam mo na pwede mo akong bilangin para sa anumang bagay. Inabot ko sa kanya ang liham na sinulat ko sa madaling araw. Kailangan mong ibigay ito sa mga anak ko. Pero hindi ngayon. Hintayin mo hanggang linggo ng hapon na dalawin nila ako. Maingat na kinuha ni Linda ang envelope, na parang alam niya na may laman itong magbabago ng lahat. Ano ito, dear? Ito ang freedom ko. Sabi ko na may ngiti na nagulat pa sa akin. At kailangan mo akong tulungan sa isa pa. Kailangan mo akong tulungang mag-disappear. Agad na puno ng concern ang mga mata ni Linda. Cecilia, ano ang sinasabi mo? Iniisip mo bang saktan ang sarili mo? Kasi kung hindi, putol ko sa kanya, hawak ang kamay niya. Hindi ako nagsasalita ng suicide, Linda. Nagsasalita ako ng rebirth. Nagsasalita ako ng pagsisimula ng bagong buhay malayo rito. Malayo sa mga anak na hindi pinahahalagahan ako. Malayo sa lungsod na ito kung saan bawat sulok ay nagpapaalala kung gaano ako nagbigay at gaano kaliit ang natanggap ko pabalik. Ipinaliwanag ko ang buong plano ko. Sa nakaraang oras, iniisip ko ang bawat detalye na parang matagal nang naghihintay ang isip ko na maglano ng sarili kong liberation. May ipon ako sa account na hindi alam ng mga anak ko. Sabi ko sa kanya, hindi masyado, pero sapat para magsimula. 400,000 na ipinagtipid ko mula sa pension ko sa nakaraang 3 taon pagkatapos nawala ni Pedro ang ipon ko sa failed business niya. Nasa National Bank ito sa account na sa pangalan ko lang. Pinakinggan ako ni Linda na halo ng admiration at concern. Pero Cecilia, saan ka pupunta? May pamilya ka ba sa ibang lungsod? May pinsan ako sa Maynila, Esperanza. 5 taon na kaming hindi nag-usap. Pero alam kong nakatira siyang mag-isa sa malaking bahay na minana niya sa asawa niya. Magsusulat ako sa kanya. Sigurado akong tatanggapin niya ako, saglit hanggang makapag-ayos ako. Totoo iyon. Palaging iba si Esperanza sa iba ng pamilya. Independent na babae na hindi nag-asawa o nagkaanak at palaging sinasabi sa akin na hinahangaan niya ang strength ko. Sa ilang pagkakataon na nag-usap kami sa phone, naghinna kung kailangan ko ng change of scenery. Bukas ang bahay niya sa akin. Simple ang plano, patuloy ko, ipinaliwanag kay Linda. Sa linggo, kapag dumating ang mga anak ko, iyon ang huling beses na makikita nila ako. Pagkatapos nilang umalis, tulungan mo akong makalabas ng ospital. Hindi ako mag-o-official check-out. Alis lang ako. Iwan ko ang liham sa kama ko at maglalaho. At ang mga gamit mo, ang apartment mo. Nakipag-usap na ako kay Pia tungkol dito. May kapatid siyang lawyer at tutulong siya sa akin na gumawa ng power of attorney para ikaw ang mag-asikaso ng lahat. Pwede mong ibenta ang furniture ko, kunin kung ano ang gusto mo, at gamitin ang pera para bayaran ang natitirang renta hanggang matapos ang kontrata.
Hindi ko naman talaga gusto ang apartment na iyon. Masyadong maliit, masyadong malungkot. Matagal na katahimikan si Linda. Pinoproseso ang lahat ng sinabi ko. Cecilia, sigurado ka ba rito? Malaking desisyon ito. Kapag umalis ka na, mahirap nang bumalik. Ayaw kong bumalik, Linda. Iyon mismo ang ideya. Gusto kong maunawaan ng mga anak ko kung ano ang feeling ng iabandona ng pamilya. Gusto kong malaman nila kung ano ang maghanap ng mahal mo at hindi makita. Gusto kong mabuhay sila sa guilt ng pagkawala ng ina nila dahil pinili nila ang party kaysa sa buhay niya. Lumabas ang mga salita sa akin ng may clarity at determinasyon na nagulat sa akin. Parang lahat ng taong ito ay nag-iipon ako ng lakas para sa sandaling ito. Bukod pa roon, patuloy ko, 66 anyos na ako, Linda. Kung mabuhay ako hanggang 80, 14 na taon pa ako. Gagastusin ko ba ang mga taong iyon sa pagmamakaawa ng atensyon sa mga anak na tingin sa akin ay obligation? O gagamitin ko ito para makakita ng bagong lugar, makagawa ng bagong kaibigan, baka makahanap pa ng pag-ibig na hindi ko pinayagan sa sarili ko? Sa unang pagkakataon mula nang magsimula akong magpaliwanag ng plano ko, ngumiti si Linda. Tama ka, dear. May buong karapatan ka sa mundo na maging masaya. At kung hindi nila maibigay sa iyo ang kaligayahang iyon, kailangan mong hanapin ito sa iba. Eksakto. At kailangan mong ipangako sa akin ang isa pa, Linda. Kapag hinanap ako ng mga anak ko pagkatapos basahin ang liham. Kapag nagmakaawa sila na sabihin mo kung saan ako, kailangan mong sabihing hindi mo alam dahil talaga namang hindi mo alam. Hindi ko sasabihin sa iyo ang eksaktong address ko sa Maynila hanggang lubusan akong nakapag-ayos at sigurado na ayaw kong hanapin nila ako. Tumango si Linda ng may determination. Ipapangako ko, Cecilia, pero gusto kong mag-update ka sa akin kung kamusta ka na tawagan mo ako, kahit isang beses sa linggo para alam kong safe at okay ka. Siyempre, ikaw ang tanging tunay na pamilya ko, Linda. Ikaw ang kapatid na hindi ko nagkaroon at ang tanging taong tunay na nag-aalala sa well-being ko. Ginugol namin ang natitirang umaga sa pagpaplano ng detalye. Si Linda ang mag-asikaso ng pakikipag-ugnayan sa kapatid ni Pia para sa legal papers. Tatawagan ko ang pinsan kong Esperanza mula sa phone ng ospital para ipaliwanag ang sitwasyon ko. Kailangan ko ring i-withdraw ang 400,000 ko sa bank at gawing cash para sa biyahe. Alam mo kung ano ang pinakamalungkot sa lahat nito? Sabi ko kay Linda habang inaayos namin ang huling detalye, na mas excited ako sa bagong buhay na ito kaysa sa anumang nangyari sa nakaraang 10 taon. Parang teenager akong nagpaplano na tumakas sa bahay. Pero sa halip na tumakas sa controlling parents, tumatakbo ako mula sa ungrateful children. Hindi malungkot iyan, dear. Liberating iyan. Ginugol mo ang buong adult life mo na nabuhay para sa iba. Oras na para mabuhay para sa sarili mo. Noong hapon na iyon, tinawagan ko si Esperanza mula sa phone ng ospital. Nagulat ang boses niya, pero tunay na masaya na marinig ako. Cecilia, ang gandang surprise. Kamusta ka, pinsan? Esperanza, kailangan kong sabihin sa iyo ang importanteng bagay. Dumadaan ako sa napakahirap na sitwasyon sa mga anak ko, at kailangan kong gumawa ng radical change sa buhay ko. Bukas pa ba ang invitation mo taon na ang nakalipas na dalawin kita sa Maynila? Hindi siya nag-atubili kahit isang segundo. Siyempre, pinsan. Masyadong malaki ang bahay na ito para sa akin lang. At gustong-gusto kong may kasama. Ano ang nangyari? Okay lang ba ang mga anak mo? Perpekto ang mga anak ko. Sagot ko na may bitterness na hindi ko maitago. Sobrang okay na hindi nila kailangan ang nanay nila para sa anumang bagay. Sasabihin ko sa iyo ang lahat kapag dumating ako. Pero kailangan kong umalis rito ng mas mabilis possible. Pumunta ka kahit kailan mo gusto, Cecilia. May kwarto na naghihintay sa iyo rito hanggat kailangan mo. Nang binaba ko ang phone, parang nabili ko lang ang ticket ko sa Freedom. Mas mabilis dumating ang linggo kaysa inaasahan ko. Nagising ako ng 7:00 ng umaga na may halo ng anxiety at excitement na nagpapakulo sa tiyan ko. Ito ang huling araw ko bilang ina nina Juan at Pedro. Bukas ng umaga, ako na lang si Cecilia, libreng babae na nagsisimula ng bagong buhay. Napansin ni Pia ang nervousness ko habang tinitingnan ang vital signs ko. Mukha kayong tense ngayon, GNG, Reyes. May inaalala ba kayo? Sa kabaligtaran, honey, excited ako. Ngayon ang huling araw ng buhay na hindi na para sa akin. Sa umaga, mentally ko ring in review ang lahat ng plano ko. Ni-withdraw na ni Linda ang 400,000 ko sa bank noong Biyernes at nakastore sa bahay niya. Inihanda ng kapatid ni Pia ang power of attorney
na magbibigay kay Linda ng authority sa legal affairs ko. Naghihintay ang pinsan kong Esperanza sa pagdating ko sa Maynila na may bukas na braso. Handa na ang lahat. Dumating si Juan at Pedro ng eksaktong 2:00 ng hapon. Tulad ng ipinangako nila. Pagkatapos ng lunch, syempre, dumating si Ana kasama si Pedro na suot ang bagong coral colored dress na marahil nagkakahalaga higit sa ginagastos ko sa pagkain sa 2 buwan. Dumating si Maria 15 minuto pagkatapos. Nag-apologize dahil kailangan niyang tapusin ang super importanteng work call. Nay, mukha kang mas okay na, sabi sa akin ni Juan habang naupo sa upuan na pinakamalayo sa kama ko. Sabi ng doktor malamang ma-discharge ka this week. Putol ni Maria. Sabi namin imposible na ganun kalala tulad ng sinabi ng mga doktor. Palagi kang matibay, matibay talaga, na parang excuse ang strength ko sa abandonment nila. At ano ang plano mo kapag lumabas ka ng ospital? Tanong sa akin ni Ana na may false smile na pinino niya. Sana naiintindihan mo na sa work schedule namin. Mahihirapan kaming dalawin ka ng madalas, pero pwede kaming tumawag sa weekends. Tawagan ako sa weekends kung walang mas importanteng commitment. Siyempre. Sa totoo lang, sabi ni Pedro, nag-usap kami ni Ana at naisip namin na magandang ideya kung isaalang-alang mo ang paglipat sa isa sa mga senior living facilities. Alam mo, kung saan may 24 hour nurses at activities para busika. Nursing home. Gusto nila akong ilagay sa nursing home pagkatapos akong iabandona sa heart attack ko. May mga magaganda roon. Excited na sabi ni Ana sa ideya. Binisita namin isa last weekend para tingnan lang. Malinis. Decent ang pagkain at hindi naman mahal. Nagkakahalaga ng 100,000 sa isang buwan. Pero sa pensyon mo at maliit na contribution mula sa amin, totally feasible. 100,000 sa buwan. Pareho ng halaga ng dress ni Ana sa birthday party niya. Pinakamaganda pa, dagdag ni Juan, ay mapaliligiran ka ng mga kasing edad mo. Pwede kang makipagkaibigan, maglaro ng cards, sumali sa activities. Mas mabuti iyan kaysa mag-isa sa apartment na iyon, kung saan walang makakaalaga sa iyo kung may mangyari. Nanahimik ako. Pinapanood ang 2 anak kong nagpaplano ng buhay ko na parang logistical problem na kailangang solusyonan. Hindi nila tinatanong kung ano ang gusto ko. Ino-inform lang nila ako na nagdesisyon na sila para sa akin. Bukod pa roon, patuloy ni Maria, mas safe para sa lahat. Kung may medical emergency ka uli, hawakan ng staff roon nang hindi namin kailangang iwan ang trabaho o importanteng commitment. Iyan ang hubad na katotohanan. Gusto nilang siguruhin na sa susunod na malapit na akong mamatay, hindi sila maabala sa importanteng commitment nila. At kailan ninyo plano na ipatupad ito? Tanong ko sa kanila nang may kalmado na nagulat sa akin. Well, walang hurry, sabi ni Pedro. Pero siguro sa susunod na 2 o 3 buwan. Para may oras kang masanay sa ideya at makapag-ipon kami para sa initial payment. 2 o 3 buwan. Ang oras na ibinigay nila sa akin para maghanda sa official exile ko. Alam ninyo ba? Sabi ko sa kanila, nararamdaman ang kakaibang ngiti na nabubuo sa labi ko. Sa tingin ko tama kayo. Sa tingin ko kailangan kong gumawa ng radical change sa buhay ko. Halatang nakarelats ang 4. Iniisip na tinanggap ko ang plano nila. Natutuwa akong nakikita mo iyan, Nay. Sabi ni Juan, magiging best ito para sa lahat. Walang duda, dagdag ko, magiging best ito para sa lahat. Ginugol nila ang susunod na oras sa pag-uusap sa pagitan nila tungkol sa detalye ng senior living facility, sa work plans nila, sa vacation na pinaplano nila next month. Ako ay tahimik na spectator lang ng usapan tungkol sa sarili kong feature. Ipinakita ni Ana kay Maria ang photos sa phone niya ng birthday party. Yung selebrasyon na mas mahalaga kaysa sa buhay ko. Tingnan mo, ito ang cake na in-order ko. Ang ganda diba? Nagkakahalaga ng 15,000, pero sulit bawat sentimo. 15,000 para sa cake. Kapat ng ginagastos ko sa pagkain sa buong buwan. At ito ang dress na binigay sa akin ni Pedro. Patuloy niya, nag-swipe sa isa pang photo. Diba Divine? Designer. Nagkakahalaga ng 60,000, pero sabi ng asawa ko deserve ko. Deserve niya. Deserve niya ang 60,000 na damit. Pero hindi ko deserve na dalawin nila ako habang malapit na akong mamatay. Nang 4:00 ng hapon, nagsimula silang gumawa ng typical farewell gestures. Tiningnan ni Maria ang relo niya sa 2 beses sa 5 minuto. Humikab ng exaggerated si Ana. Halatang tiningnan ni Pedro ang phone niya. Well, Nay, sabi ni Juan, tumatayo. Sa tingin ko, oras na naming umalis. May dinner kami sa parents ni Maria. At ayaw naming maliit. Dinner sa parents ni Maria. Siyempre,
Nagmamadali silang umalis. Okay lang, mga anak. Umalis kayo ng mapayapa. Bawat isa sa kanila ay nagbigay ng mabilis, superficial na halik sa noo ko. Iyong uri na ibinibigay dahil sa obligation. Pinunasan pa ni Ana ang labi niya pagkatapos, na parang may unpleasant residue ang balat ko. Tatawag kami this week. Pangako ni Pedro mula sa pinto. At magsisimula kaming mag-research ng higit pang senior living facilities. Dagdag ni Maria. Mag-ingat po kayo, Bienan. Sabi ni Ana na may false smile na yon. At huwag mag-alala sa anumang bagay. Kami na ang bahala sa lahat. Umalis sila. Iniwan ang amoy ng mahal na perfume ni Ana at ang etyo ng walang laman nilang pangako. Naiwan akong mag-isa sa silid. Tinitingnan ang pinto na dinaanan lang ng mga anak ko. Sa ilang minuto, papasok si Linda para tulungan ako sa final phase ng plano ko. Sa ilang oras, sasakay na ako ng bus papuntang Maynila. Sa bukas, walang laman ang hospital bed. At babasahin ng mga anak ko ang liham na magbabago ng buhay nila magpakailanman. Sa unang pagkakataon mula sa heart attack, tunay akong ngumiti. Hindi ito ngiti ng kaligayahan, kundi ng liberation. Ito ang ngiti ng babaeng sa wakas nagdesisyong mas mahalaga ang sarili niyang buhay kaysa sa emotional comfort ng ungrateful na mga anak. Pumasok si Pia para sa afternoon check-up. Kamusta ang pakiramdam ninyo pagkatapos ng visit? GNG, Reyes. Pakiramdam ko libre ako, Pia. Sa unang pagkakataon sa dekada, pakiramdam ko lubusang libre. Libre. Libre mula sa ano? Libre mula sa illusion na mahalaga ako sa sinumang iba maliban sa sarili ko. Nang alas 7 ng gabi, dumating si Linda ng eksakto tulad ng palagi. May dala siyang maliit na suitcase na may damit na pinak niya mula sa apartment ko at ang 400,000 na cash. Handa na para sa bagong buhay mo, Dear. Higit pa sa handa, Linda. Matagal ko nang hinintay ang sandaling ito nang hindi ko alam. Nang alas 7 ng gabi, habang nagsisimula ng lumuwag ang koridor ng ospital at ang night shift ay nagsettle sa mas relaxed na routine, isinagawa namin ni Linda ang plano na magbabago ng buhay ko magpakailanman. Kakaiba ang maramdaman ng sobrang adrenaline sa 66 anyos, na parang teenager na tumatakbo mula sa bahay sa halip na matandang babae na kumukuha ng kontrol ng sarili niyang destiny. Sigurado ka bang gusto mong gawin ito, Cecilia? Tanong sa akin ni Linda sa huling pagkakataon habang tinutulungan akong magbihis ng damit na dala niya mula sa apartment ko. Kapag umalis na tayo rito, wala nang balikan. Linda, 40 taon akong walang balikan. Mula nang nagdesisyon akong mas mahalaga ang mga anak ko kaysa sa sarili ko, wala na akong daan pabalik. Ito ang unang pagkakataon sa dekada na pakiramdam ko papunta ako sa isang bagay. Hindi tumatakbo palayo sa isang bagay. Sinuot ko ang dark green dress na binili ko last year. Pero hindi ko pa nasuot dahil komento ni Maria na hindi bagay sa akin ang kulay. Gayon, perpekto ito. Ito ang kulay ng bagong pag-asa, ng fresh start. Pumasok si Pia sa eksaktong oras na pinag-coordinate namin. Matatapos ang shift niya ng alas 8, at pumayag siyang tulungan kami sa pinakadelikadong parte ng plano. Ang pag-alis sa ospital ng walang official record ng departure ko. GNG. Reyes, handa na ba kayo rito? Nasa parking lot ang kapatid ko na may lahat ng legal papers na kailangan ninyong pirmahan. Handa na ako kaysa kailanman sa buhay ko. Kinuha ko ang liham mula sa drawer ng nightstand at inilagay sa unan, kitang-kita. Puting envelope na may pangalan ng mga anak ko na sinulat ko ng maayos. Mukhang inosente, simple, pero alam kong ang 4 na pahinang iyon ay sisira sa comfortable world na binuo nila sa pag-ignore sa existence ko. Linda, alala mo, hintayin mo hanggang bukas ng hapon para ibigay ito sa kanila. Para may oras ako makarating sa Maynila at medyo makapag-ayos bago sumabog ang chaos. Perpekto kong naalala, Dear. Bukas ng alas 5 ng hapon, pupunta ako sa bahay ni Juan at ibibigay ko sa kanila ang liham. At kapag tinanong nila kung saan ka, sasabihin ko eksakto ang sinabi mo na hindi ko alam. Lumakad kami sa koridor ng ospital na parang normal na visitor. Umaalis pagkatapos ng visiting hours. Napakatalino ni Pia sa pagpili ng oras na ito. Sapat ang movement ng tao para hindi kami halata. Pero hindi naman sobra na may magbibigay ng espesyal na atensyon sa matandang babae na may maliit na suitcase. Sa parking lot, sinalubong kami ni Sarah, kapatid ni Pia. Babae siyang nasa 40s na may seryoso, pero kina-expression na inabot ang kamay ng professional. GNG, Reyes, ako si Sarah Cruz, attorney at law. Ipinaliwanag sa akin ng kapatid ko ang sitwasyon ninyo at gusto kong malaman ninyo na buong suporta ko kayo. Ang ginagawa ninyo ay nangangailangan ng malaking courage. Salamat, Counselor.
Handa na ba ang lahat ng papers? Narito. Ang power of attorney na ito ay nagbibigay kay G&G Johnson ng complete authority sa financial at legal affairs ninyo sa lungsod na ito. Pwede niyang ibenta ang belongings ninyo, kanselahin ang kontrata, hawakan ang anumang issue na lilitaw. Inihanda ko rin ang document na ito na nag-certify na mentally competent kayo at ginagawa ninyo itong desisyon na may full awareness ng consequences. Pinirmahan ko ang lahat ng papers sa ilalim ng yellowish light ng parking lot. Nararamdaman na sa bawat pirma ay lumalayo ako sa dating buhay ko at lumalapit sa freedom ko. At kung susubukan ng mga anak ko na gamitin ang documents na ito para ideklara akong mentally incapacitated, tanong ko. Impossible, sagot ni Sarah ng may confidence. May witnesses ako. May medical documentation na nagpapatunay na full possession ninyo ng faculties ninyo. At may evidence na well thought out ang desisyong ito, hindi impulsive. Bukod pa roon, elderly adult kayo na may absolute right na magdesisyon kung saan at paano mabuhay. Sinamahan ako ni Linda sa bus terminal. Tahimik ang taxi ride. Bawat isa sa amin lost sa sariling iniisip. Nang makarating kami, binili ko ang ticket sa night bus na alis papuntang Maynila ng 10:00 ng gabi. 12-hour trip ito. Ipinaliwanag ng terminal employee. Dumarating bukas ng 10:00 ng umaga. Perpekto. Sa oras na matanggap ng mga anak ko ang liham. 400 kilometro na ako ang layo. Nagsisimula ng bagong buhay ko. Cecilia, sabi sa akin ni Linda habang naghihintay kami sa waiting room. Gusto kong malaman mo na sobrang proud ako sa iyo. Hindi ko kilala ang maraming babaeng kasing edad mo na may courage na magsimula mula zero. Hindi ako nagsisimula mula zero, Linda. Nagsisimula ko na may 66 taon ng experience na may 400,000 sa bulsa at may certainty na deserve ko ang higit kaysa mumunting attention. Nang ianunsyo ang boss ko, nagyakapan kami na parang magkapatid na naging kami sa lahat ng taon ng pagkakaibigan. Mag-ingat ka, Dear, at tawagan mo ako agad pagkarating mo para alam kong safe at okay ka. Tatawagan kita tuwing linggo, Linda. Ikaw ang tanging tunay na pamilya na natira sa akin. Ang tanging taong tunay na nagpakita sa akin na mahalaga ang well-being ko. Sumakay ako sa bus na may maliit kong suitcase at puso kong puno ng emotion na hindi ko naranasan sa maraming taon. Hindi eksaktong kaligayahan, pero mas malalim. Ito ang recovered dignity. Nakita ko ang upuan ko sa tabi ng bintana, at habang umaalis ang bus mula sa lungsod kung saan ako buong buhay nakatira, kinuha ko ang phone ko para mag-send ng huling text message sa mga anak ko. Nagdesisyon ako sa biyahe papuntang terminal na kailangan kong mag-send ng something. Hindi para ipaliwanag ang reasons ko. Nasa liham na iyon, pero para malaman nila na final ang goodbye na ito. Juan at Pedro, sa oras na mabasa ninyo ito, malayo na ako. Sa hospital bed ko, makikita ninyo ang liham na nagpapaliwanag ng lahat. Huwag akong hanapin. Ito ang final decision ko. Maging masaya sa busin ninyong buhay at malinaw na priorities. Magiging masaya ako nang wala kayo, Cecilia. Sinend ko ang message at agad in-off ang phone ko. Ayaw kong basahin ang desperate replies nila. Ang attempts nila sa emotional manipulation. Ang last minute please nila. May buong lifetime sila para ipakita na mahal nila ako. At pinili nilang ipakita ang kabaligtaran. Patuloy ang bus sa night road. Nagdadala sa akin ng pamil palayo sa buhay ng unrecognized sacrifices at palapit sa buhay ng bagong posibilidad. Sa bintana, nakita ko ang mga ilaw ng maliliit na bayan na dumadaan. Mga bahay kung saan marahil ang ibang ina ay naghahapunan kasama ang mga anak na pinahahalagahan sila. Kung saan ang ibang pamilya ay nagpapaalam ng may tunay na halik at natutupad na pangako. Nang 2:00 na madaling araw, nang natutulog ang karamihan ng pasahero, gising pa rin ako na iniisip ang lahat ng iniwan ko at ang lahat ng naghihintay sa akin. Walang sadness, walang guilt ang nararamdaman ko. Nararamdaman ko ang bagay na hindi ko naranasan sa dekada, pag-asa. Ang pinsan kong Esperanza ay nagsabi sa akin sa phone na magandang lungsod ang Maynila na puno ng park at market na may perfect weather at warm na tao. Dito ka pwede magsimula uli, Cecilia. Dito, walang makakaalam ng kwento mo at pwede kang magsulat ng bago. Magsulat ng bagong kwento. Gusto ko ang ideya na iyon. Sa unang pagkakataon sa adult life ko, ako ang magiging protagonist ng sarili kong kwento. Hindi secondary character sa buhay ng mga anak ko. Patuloy ang bus sa daan. Nagdadala sa akin patungo sa freedom ko. Dumating ako sa Maynila ng 10:00 ng umaga sa Lunes. Eksakto tulad ng kalkulasyon ko. Sumikat ang araw ng may intensity na hindi ko nakita sa maraming taon. Na parang ang weather pa ay nagsiselebrate ng bagong buhay ko.
Naghihintay sa akin ang pinsan kong Esperanza sa terminal na may ngiti na agad nagpaalala sa akin ng nanay namin. Ang tiyahin niya, na palaging sinasabi na tunay na pamilya ay hindi ang nagsyare ng dugo, kundi ang nagsyare ng sakit at joy mo. Cecilia, ang saya kitang makita, sabi niya. Nagyakap sa akin na may warmth na hindi na ibinigay sa akin ng sarili kong mga anak sa maraming taon. Mukha kang pagod sa biyahe, pero may iba sa mata mo, na parang iniwan mo ang napakabigat na burden sa daan. Tama iyan, pinsan. Iniwan ko ang 40 taon ng burden sa ospital, 400 kilometro mula rito. Sa biyahe papunta sa bahay niya, ikinuwento sa akin ni Esperanza ang buhay sa Maynila, tungkol sa market kung saan pwede kong bilhin ang fresh vegetables ng mura, tungkol sa park kung saan nagsasama-sama ang mga babaeng kasing edad natin tuwing umaga para mag-exercise at mag-socialize, tungkol sa dance classes para sa seniors, tungkol sa part-time job opportunities para sa experienced people. Dito, walang huhusga sa iyo sa pagsisimula uli sa 66. Cecilia, puno ng kwento ng rebirth ang lungsod na ito. Ang bahay niya ay eksakto tulad ng inilarawan niya. Malaki, puno ng liwanag, na may backyard na puno ng roses, jasmine, at lemon tree na nagpapabango sa hangin. Ang kwarto ko ay may bintana overlooking ang garden, at kama na may white sheets na amoy lavender. Ito ang bahay mo hanggang kailangan mo, pinsan. At kung magdesisyon ka manatili magpakailanman, honor ito para sa akin. Noong unang hapon na iyon, habang inihahanda ni Esperanza ang homemade meal na nagpaalala sa akin ng childhood ko, natanggap ko ang tawag na hinintay ko. Si Linda. Cecilia, kakadeliver ko lang ng liham. Eksakto tulad ng inimagine mo. Sabihin mo lahat sa akin, Linda. Kailangan kong malaman kung paano sila nag-react. Dumating ako sa bahay ni Juan ng alas 5 ng hapon tulad ng pinagkasunduan natin. Nagkakaroon sila ng quiet family dinner. Nang sabihin ko na may liham ako mula sa iyo, umikot ang mata ni Maria at sabi, siguro isa na naman sa dramatization niya, dahil hindi kami nakadalaw sa 2 araw. Napatawa akong bitterly. Kahit ang liham ko, itinuring nilang dramatization. Pero nang magsimulang magbasa si Juan, ganap na nagbago ang mukha niya. Cecilia, namutla siya. Nagsimulang magbasa ng malakas, at lahat ay tumahimik. Nang matapos, sumigaw si Ana, hindi ito pwede totoo. Hindi inaabandona ng mga ina ang anak nila. At nagsimulang ideal ni Pedro ang phone mo ng desperate. At ano ang sinabi mo kapag tinanong nila kung saan ako? Eksakto ang hiningi mo. Sabi ko hindi ko alam. Nahiniling mo lang sa akin na i-deliver ang liham, at hindi mo sinabi kung saan ka pupunta. Galit na galit si Juan, at sumigaw na imposible na wala akong alam. Namatalik kaming magkaibigan, pero matatag akong nanindigan. Kamusta ang itsura nila nang umalis ka? Devastated Cecilia. Pero hindi sadness ang nakita ko sa mukha nila. Panik ito. Ang panik ng pagkatuklas na nawala na nang tuluyan ang isang bagay at kasalanan nila iyon. Noong gabing iyon, nakahiga sa bagong kama ko sa bagong lungsod ko, na may amoy ng jasmine na dumadaan sa bintana. Natanggap ko ang dose-dose ng missed calls at text messages mula sa mga anak ko. Hindi ko sinagot ang alinman, pero binasa ko lahat. Nay, pakitawag kami. Pwede tayong mag-usap tungkol dito. Juan. Cecilia, ridiculous ito. Hindi pwede na basta maglaho ang mga ina. Maria, Nay, naiintindihan ko na upset ka, pero extreme ito. Bumalik ka at ayusin natin lahat. Pedro, Bienan, sa tingin ko overreacting ka. Mahal ka namin. Busi lang ang buhay namin. Ana. Patuloy ang messages sa mga araw, lalong nagiging desperate, lalong nagmamakaawa, lalong nakakaalam ng laki ng nawala nila. Nay, pumunta ako sa ospital at walang laman ang kama mo. Sabi ng doktor umalis ka nang hindi nagpa-discharge. Dangerous ito sa health mo, Juan. Pakiusap, Nay, kahit malaman lang namin na okay ka. Sobrang alala kami. Pedro, Cecilia, nag-iisip kami, at tama ka sa maraming bagay. Pwede kaming magbago. Bumalik ka, pakiusap, Maria. Pero huli na para sa changes. Huli na para sa regrets. May 40 taon sila para magbago. 40 taon para pahalagahan ako. 40 taon para ipakita na mahalaga ang buhay ko. Hindi ko na sila bibigyan ng second chance. 3 linggo pagkatapos ng pagdating ko sa Maynila, naitatag ko na ang routine na nagbibigay sa akin ng peace na hindi ko nakilala sa dekada. Maagang gumigising ako para maglakad sa park kasama ang grupo ng mga babaeng kasing edad ko na tinanggap ako na parang lifelong friend. Nakahanap ako ng part-time job sa downtown Bautique na tumutulong sa mga ladi na pinahahalagahan ang experience at good taste ko. Sa hapon, naggi-painting classes ako sa Cultural Center. Bagay na palagi kong gusto,
Pero hindi ko nagawa dahil masyado akong busy sa pagpapakasakripisyo para sa mga anak ko. Mukha kang 10 taon na mas bata, Cecilia. Sabi sa akin ni Esperanza, isang hapon, habang nagpipainting kaming magkasama sa garden. Kahanga-hanga kung ano ang magagawa ng freedom sa babae. Tama siya. Pakiramdam ko reborn, na parang ang 66 taon ng sakripisyo ay preparation lang para sa bagong buhay na ito kung saan sa wakas pwede akong maging sarili ko. Isang buwan pagkatapos, nakilala ko si G. Ramos sa dance class. 70 anyos na balo, retired, na may kindayes at madaling tawa. Wala namang romantic sa pagitan namin. Pero masarap ang may kumpani ng lalaking tinatrato ako ng may respect at admiration, na pinahahalagahan ang usapan at presensya ko. Cecilia, sabi niya sa akin isang hapon pagkatapos ng sayaw, hindi ko alam kung ano ang nagdala sa iyo sa Maynila. Pero sana maganda iyon dahil tiyak na maganda ang pagdating mo para sa amin lahat. Unti-unting bumaba ang messages ng mga anak ko mula despete hanggang pleading. Mula pleading hanggang angry. Mula angry hanggang resign. Ang huling message na natanggap ko 1 linggo na ang nakalipas. Nay, kung ito talaga ang gusto mo, nererespeto namin. Gusto lang naming malaman na okay at masaya ka. Maraming bagay kaming na-realize mula nang umalis ka. At tama ka sa lahat ng sinabi mo. Sana someday mapatawad mo kami, Juan. Patawarin sila. Baka someday mapatawad ko sila. Pero hindi ko kailanman makakalimutan. At tiyak na hindi na ako babalik sa pagiging ina na nagmamakaawa na mumunting atensyon. 6 na buwan pagkatapos ng pagdating ko sa Maynila, habang nagkakape sa garden sa maaraw na umaga, nag-reflect ako sa lahat ng nakuha ko sa paggawala ng mga anak ko. Nakuha ko ang dignity, self-respect, tunay na friendships, bagong experiences, at ang posibilidad na mabuhay ang huling taon ko tulad ng gusto kong mabuhay, hindi tulad ng inaasahan ng iba. Tumunog ang phone ko. Si Linda na may weekly call niya. Kamusta ka, dear? Lalong mas masaya ang tunog mo. Mas okay pa kaysa kailanman, Linda. Kahapon, nag-enroll ako sa literature course sa university. Isipin mo sa 66 anyos, mag-aaral ako ng bagay na palagi kong mahal, pero hindi ko nagawa dahil masyado akong busy sa pagpalaki ng mga anak na hindi pinahahalagahan ako. Sobrang saya kong marinig kang ganyan, Cecilia. At sila, may narinig ka ba? Paminsan-minsan ko silang nakikita na nagpo-post ng photos sa social media. Patuloy sa busi nilang buhay, importanteng party, urgent commitment. Ang kaibhan ay hindi na ako nagpapanggap na nagmamalasakit. Noong gabing iyon, habang nagsusulat sa diary na sinimulan kong panatilihin, nag-reflect ako sa pinakamatapang na desisyon ng buhay ko. Hindi madali. May mga sandali ng loneliness, sandali na namimiss ko ang illusion ng pagkakaroon ng pamilya na mahal ako. Pero ang mga sandaling iyon ay lalong nagiging bihira. Pinalitan ng deep satisfaction ng sa wakas na bubuhay para sa sarili ko. Dear Diary, sinulat ko, ngayon 67 na ako. Ito ang unang birthday na ipinagdiriwang ko nang walang inaasahan na tatawag ang mga anak ko. Nang walang disappointment sa in-defense nila. Nag-organisa si Esperanza na maliit na party para sa akin kasama ang mga kaibigan namin sa park. At sa unang pagkakataon sa dekada, pakiramdam ko tunay na minahal at pinahahalagahan. Ito ang buhay na deserve ko. Ito ang buhay na dapat ko nang nagkaroon. Isinara ko ang diary at tiningnan sa bintana ang garden na may moonlight. Bukas ay isa pang araw ng bagong buhay ko. Isa pang araw ng freedom. Isa pang araw ng simpleng pagiging Cecilia. Hindi ang inabandunang ina, hindi ang nagpakasakripisyong babae, kundi kumpletong babae na nabubuhay sa sariling terms niya. At sa unang pagkakataon sa 40 taon, sapat na iyon. Kung nagustuhan ninyo ang kwento ko, pwede ninyo akong suportahan sa pag-send ng super thanks para makapagsulat ako ng higit pang kwento tulad nito. Maraming salamat ng maaga. Kayo naman. Ano ang gagawin ninyo kung kayo ang nasa sitwasyon ng taong ito? Gustong-gusto kong marinig ang inyong iniisip. Kaya i-drop ninyo sa comments. Palagi akong curious kung ano ang iniisip ninyo. Oh, at sabihin ninyo kung saan ninyo narinig ang kwentong ito. Kung gusto ninyong marinig ang higit pang life stories tulad nito, ay like ang video at mag-subscribe sa channel ko. Marami pang naghihintay sa inyo. Big hugs at hanggang sa muli.